mukhang case closed na agad pagdating ng dating Pangulong Duterte sa Hague, Netherlands. Dahil ibinahagi ni Mr. Sergio Sasot na ayon sa batas ng ICC, ang Pilipinas mismo ay lumabag dito. Ibinahagi ni Mr. Sergio Sasot ang Article 59.3 na tila mate-technical sila dahil hindi nasunod o ang ICC Rome Statute was not complied. Ito ang Article 59.3. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Case dismissed because the rights of the accused have not been respected. Kalma nga lang ako dahil nga I know what I am talking about. What is the significance of procedural fairness of the accused in a criminal case? Never interrupt your enemy when he's committing a mistake. That's the procedural law of ICC when it comes to arrest. Where PRRD's rights respected, especially in relation to Article 59.3, you don't have to be a lawyer to understand the significance. This is the significance of the violation of Article 59.3 of the Rome Statute. They never respected the Duterte's rights for interim release. They never waited for TRO. Whatever happens from there is what they call in courts fruits of a poisonous tree. If ICC will not respect its own rules, it will finally be the end of ICC. Torres committed a stupid mistake. Miranda rights are not enough in reading the rights of the accused. Torres is operating under ICC law, and part of the right of the accused that he must inform Duterte with his rights under the ICC statute, which includes the right to apply for interim release pending trial when under the custody of the arresting state. Lawyers know the significance of this mistake. Ignorance of the law doesn't what again. If Article 59.3 of the arrest proceedings of ICC rule will not be respected by the ICC, it will be the end of the court. Article 59.3 of the Rome Statute grants the person arrested the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Competent authority here means judicial authority of the arresting state, in this case, the Philippines. This is one of the rights of the accused at the ICC, which has not been respected, and lawyers know the massive significance of any right of the accused being violated. At para sa mas maliwanag pa na paliwanag, narito si Mr. Sergio Sasot. Panoorin natin ang buong video. Okay, eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basa pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay sinakay sa aeroplano at inilabas sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi IDG ng Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw, kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base, at saka nakita niyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig kayo really, itong international law. Okay, ano? Ito, papabasa ko sa inyo, Article 59, ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas, really, itong international law, makinig katanda. Article 59 ng ICC, meron po procedure of arresting an accused. Okay, meron, batas ito na, let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya kung na tayo sa jurisdiction, edi lalo mas mali yung pagkakaresto nila. So assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, Emrile, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Wag puro singot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1? Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano yung sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila, nakatanggap sila ng warrant of arrest, inaresto nila. Pero may next step, mga friends, may next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito, papagalugin ko? Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa iyo ng arresting officer? Dadalhin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito. Ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki
ninyo, violate na yung law. Number one violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority nga, which is ang ating korte, dapat i-determine na ng competent judicial authority ng Pilipinas na one, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number two, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo dinala sa harapan ng competent judicial authority, Torres. Talaga? Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses na naman. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, pag may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Di ba? Violated na. Kita nyo lahat, saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kita nyo lahat sa dinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. They violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, ano mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, ano mangyayari? Tanungin niyo sa mga lawyers. Tanungin niyo sa mga law din. Kung sinabi kong mag-e-e-en sila na sasabihin nila hindi mag-dismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan o, in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, itidetermine naman ng Korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number three, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Itidetermine na pa ng Court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok niyo si Duterte sa aeroplano at inilipan niyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No, no. Is it according to the arrest proceedings sa Pilipinas? No, no. So kayo mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo mga putang ina kayo? Sabihin niyo sa mga Pilipino, anong batas ang sinusunod ninyo mga putang ina kayo mga sundalo at mga pulis na ginawa niyo kay Duterte? Batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon, dapat ay aalamin pa na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, ang arrest proceedings ay proper, at ikatlo, ang rights ni Duterte ay respected. Hindi nyo ginawa yan. So definitely, kayong mga sundalo, kayong mga pulis, hindi wala. Anong batas ang sinusunod nyo? Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? What was the law did you follow? Illegal. Everything that you did is illegal. You are not following the Constitution. You are not even following the ICC statute. So what are you following, kayong mga sundalo at mga pulis? Magising kayo. Ngayon, okay, nag-violate na sila doon. Hindi ba? Nag-violate na sila doon. Hindi nila iniharap si Digong. Hindi nila hinarap si Duterte sa competent judicial authority. Dinala nila diba sa Villamor Air Base, and from Villamor Air Base, inilakay ng aeroplano. That's not according to the arrest proceedings of ICC itself. Meron ka ng procedural flaw. Kayo ang nagkamali. Kayo mga polis, mga sundalo, wala kayong batas na sinusunod. Mahiya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, sa bansang Pilipinas. Anong batas ang sinusunod ninyo? Ito ang batas na umiiral sa arrest ni Duterte. ICC statute. Alam, according to the ICC statute, dapat si Duterte ay iniharap sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi nyo ginawa yan. So anong sinusunod ninyong batas? Wala. Paano kapag nakauwi pa ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Siguradong yari ang mga pulis at lalong-lalo na itong si General Diwata Torre. Ihanda mo lang iyong sarili BBM sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte.